Sinasabi nila, sa likod ng bawat matagumpay na lalaki ay isang matatag na babae. Pero para kay Eliana, ang pagiging matatag ay naging mitsa ng kanyang sariling pagbagsak. 10 taon. 10 taon siyang naging anino ni Adrian, ang asawang inakala niyang karapat-dapat sa kanyang sakripisyo. Ibinigay niya ang posisyon, ang pangalan, at ang kanyang buong buhay para lang mapanatili ang danggal ng pamilya. Pero sa gitna ng marangyang pagdiriwang ng tagumpay na siya mismo ang nagtanim, isang malupit na sampal ng katotohanan ang gumising sa kanya. Binaliwala, minaltrato at pinalayas na parang basura sa sarili niyang kumpanya, ng asawang kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Ngunit ang hindi alam ng mapagtaksil na asawa at ng mapanghahas nitong kabit, nang itinapon nila ay hindi basta-basta susuko. Dahil sa bawat luhang pumatak, isang plano ang naububuo. Sa bawat pang-aapi, isang alas ang itinatago. Handa ka na bang saksihan ang muling pagbangon ng tunay na nagmamay-ari ng korona? Ito ang kwento ng pagtataksil na susukatin ng iyong galit at ng pagbabalik na magpapatunay na ang karma ay walang pinipiling oras. Sa loob ng ballroom na iyon, naririnig ko ang tawanan at kanta ng pagdiriwang ng kumpanyang ako ang nagtatag. Pero dito sa labas, tinawag akong basura ng babaeng kinalantari ng asawa ko. Adrian, ang kumpanyang ito ang buhay mo, pero nakalimutan mong ako ang nagbigay sa'yo ng buhay na yan. Hawak ko ang isang asul na folder habang nakatayo sa harap ng malalaking pintuan ng Grand Ballroom ng isang marangyang hotel sa Cebu. Ang laman nito ay ang pinakahihintay na balita para sa Sarmiento Valdez Shipping Lines, ang pag-apruba sa bilyong-pisong proyekto para sa bagong port. Ito ang magliligtas sa libo-libo naming manggagawa mula sa banta ng tanggalan. Ito ang regalo ko para sa ika-10 anibersaryo ng kumpanya. Ngunit bago pa man ako makahakbang papasok, isang matalim na boses ang pumigil sa akin. Excuse me? Saan sa tingin mo pupunta ang isang manang nakatulad mo? Napalingon ako. Si Celine Marquez. Ang bagong Director of Communications na kinuha ni Adrian, ilang buwan pa lang ang nakalilipas. Nakasuot siya ng pulang-pulang hapit na damit na tila sumisigaw ng ambisyon. Sa tabi niya ay 2 security guard na mukhang ilang na tumingin sa akin. May selebrasyon sa loob, Celine. At asawa ako ng CEO. Mahinahon kong sagot, pilit na hindi pinapansin ang pangungutya sa kanyang mga mata. Tumawa si Celine, isang tawang puno ng lason. Asawa? Oh, Eliana! Tumingin ka nga sa salamin. Sa amoy mo palang na puro gamot at pampaligo ni Don Severino, tingin mo ba ay bagay ka sa loob? This is a high-profile event. Hindi ito outreach program para sa mga housewife na napabayaan na ng asawa. Celine, huwag mong subukan ang pasensya ko para ito sa kumpanya. Sabi ko, hinigpitan ng hawak sa folder. Ang kumpanya? Wala ka nang kinalaman dito. Mabilis na sagot ni Celine. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga guard. Bakit nakatayo pa kayo dyan? Sabi ni Sir Adrian, bawal ang kahit sinong istorbo. Lalo na ang mga taong hindi marunong mag-ayos ng sarili. Paalisin niya yan, ngayon din. Nanlamig ang buong katawan ko. Sinabi ni Adrian, napaalisin ako? Bingi ka ba? Ngumisi si Celine at lumapit sa tenga ko. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay sumulasok sa ilong ko, malayo sa amoy ng disinfectant na nakasanayan ko sa pag-aalaga sa aking biyenan. You are just a shadow, Eliana. Isang aninong hindi na kailangan sa liwanag. Adrian deserves a queen, not a nurse. Sa pilitan akong itinulak ng mga guard paliyo sa pinto. Hindi sila makatingin sa aking mga mata dahil alam nila kung sino ako. Pero mas takot sila sa utos ni Adrian. Habang hinihila ako palayo, nakita ko sa siwang ng bumubukas na pinto ang aking asawa. Nakatayo si Adrian sa entablado, may hawak na baso ng alak at tumatawa habang kausap ang mga investors. Tumingin siya sa direksyon ko. Saglit na nagtagpo ang aming mga mata sa pag-itan na nagsasara ng pinto. Ngunit sa halip na tulungan ako, malamig niyang iniwas ang kanyang paningin at sadyang hinarangan ng kurtina ang tanawin. Parang may humiwa sa puso ko. 10 taon. 10 taon akong nagpakaba-baba.
Ibinigay ko sa kanya ang upuan ng CEO dahil ayaw kong isipin ng mga tao na under siya sa asawa niyang may-ari ng kumpanya. Pinili kong magkulong sa bahay para alagaan ang kanyang amang may sakit para makapag-focus siya sa trabaho. Ang lahat ng sakripisyo ko, nauwi lang sa pagtataboy sa akin na parang isang estrangero. Hindi ako umalis agad. Nagtago ako sa gilid ng pasilyo, nanginginig ang mga kamay. Maya-maya pa, lumabas si Adrian at Celine sa isang maliit na pinto patungo sa VIP lounge. Hindi nila alam na nasa likod lang ako ng malaking pusteng marmol. Love, sigurado ka ba? Baka gumawa ng eksena si Eliana sa labas. Narinig kong boses ni Celine, malambing at puno ng panunukso. Huwag mo siyang intindihin. Wala siyang pera. Wala siyang koneksyon na yon. Nakadepende siya sa akin. Sagot ni Adrian. Ang boses na dating nagsasabing mahal niya ako ay puno na ngayon ng pandidiri. Hinihintay ko lang na mapirmahan niya ang power of attorney na binigay ko kanina. Kapag nakuha ko na ang kabuuan ng mga shares niya, madali ko na siyang maididiborsyo. At ang matanda? Tanong ni Celine. Tumawa ng maikli si Adrian. Si Papa? Pababayaan ko ba ang sarili kong ama? Ilalagay natin siya sa isang home care sa probinsya, malayo rito, para wala nang istorbo sa plano nating paglipat ng assets sa kumpanya mo sa Singapore. Napatakip ako ng bibig para hindi makawala ang isang impit na tili. Hindi lang pala pangangalunya ang ginagawa nila. Pinaplano nilang nakawan ako at itapon ang sarili niyang ama na parang isang sirang kagamitan. Tiningnan ko ang asul na folder sa kamay ko. Ang kontratang ito ang hinihintay ni Adrian para maging hari ng industriya. Akala niya dahil tahimik ako ay wala na akong alam. Akala niya dahil tinalikuran ko ang opisina. Adrian, bulong ko sa dilim habang pinapanood silang magkayakap na pumasok muli sa loob. Binigay ko sa iyo ang lahat dahil mahal kita. Pero ngayong gabi, ipapaalala ko sa iyo kung sino talaga ang may-ari ng kumpanyang kinatatayuan mo. Hindi ako pumasok sa party para magmakaawa. Sa halip, tumalikod ako at naglakad palabas ng hotel habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa semento ng Cebu. Kinuha ko ang aking cellphone at tiniyal ang numerong hindi ko tinawagan sa loob ng maraming taon. Attorney Santos, it's Eliana Sarmiento. I need to freeze all my personal accounts and corporate voting rights. Now. Sa bawat hakbang ko palayo sa hotel, nararamdaman ko ang bigat ng 10 taong pagkakamali na unti-unting nawawala. Adrian, Celine, akala nyo ay tapos na ang kwento ni Eliana. Pero ang totoo, nagsisimula pa lang ang bangungot nyo. Dahil ang reynang tinapon nyo ay uwi na sa kanyang kaharian. At sa pagkakataong ito, wala na akong ititirang kahit ano para sa inyo. Basang-basa ako nang makarating sa aming mansyon sa Forbes Hill. Ang ulan sa labas ay tila nakikiramay sa lamig na nararamdaman ko sa aking puso, ngunit sa bawat patak nito, mas lalong tumitindi ang alab ng aking determinasyon. Pagpasok ko sa ingrandeng pintuan, sinalubong ako ng katahimikan. Isa katahimikang dati ay itinuturing kong kapayapaan. Ngunit ngayon ay naramdaman ko bilang isang malawak na libingan ng aking mga pangarap. Tuminggala ako sa malaking portrait namin ni Adrian na nakasabit sa gitna ng sala. Doon, nakangiti kaming dalawa, tila isang perpektong mag-asawa. Mukha akong masaya sa suot kong puting gown, habang siya naman ay mukhang tapat at mapagmahal. Ngayon, ang bawat ngiti sa litratong iyon ay tila uyam na humahalahak sa akin. Ang mansyong ito, na pinaghirapan kong gawing isang tahanan, ay isa na lamang mamahaling kulungan na puno ng kasinungalingan. Ma'am Eliana, bakit ho kayo basang-basa? Tanong ni Manang Rosa, ang matanda naming kasambahay na tanging nakakaalam ng lahat ng sakripisyo ko. Wala ito, Manang. Nagpalamig lang ako sa labas. Sagot ko habang pinupunasan ang aking muha. Kumusta ho si Papa? Nakainom na ba siya ng gamot? Opo, ma'am. Katatapos lang po. Pero hinahanap kayo ni Don Severino kanina. Parang balisa ang matanda. Tumanggo ako at dumiretso sa silid ng aking biyenan. Doon, nakita ko si Don Severino na nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa bintana. Ang dating makapangyarihang leon ng industry, anang barko, ay isa na ngayong mahinang matanda na halos hindi na makapagsalita. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang nangangatal na kamay. Papa, nandito na ako.
Tumingin siya sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang kislap ng pagkilala. At tila may nais siyang sabihin ngunit hindi niya magawa. Naalala ko ang narinig ko sa hotel. Ang plano ni Adrian na itapon siya sa isang hamak na home care sa probinsya para lang hindi makaabala sa kanila ni Celine. Ang galit sa dibdib ko ay muling nagliyab. Huwag kayong mag-alala, Papa. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang puting buhok. Hanggat ako ang humihinga, hinding-hindi ko hahayang saktan kanila. Hinding-hindi ko hahayang makuha nila ang lahat ng pinaghirapan nyo. Maya-maya pa, narinig ko ang ugong ng sasakyan ni Adrian sa labas. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Adrian na tila walang nangyari. Maayos pa rin ang kanyang suot. Ngunit amoy alak siya at may bakas pa na mapangahas na pabango ni Celine sa kanyang polo. Nandito ka na pala. Malamig niyang sabi habang hindi tumitingin sa akin. Bakit ka ba pumunta sa hotel kanina? Sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka na lang dito. Pinahiya mo lang ang sarili mo sa harap ng mga guards. Humarap ako sa kanya, pilit na pinapanatili ang kalmado kong boses. Pinahiya ko ang sarili ko, Adrian? O baka naman natatakot kang makita ng mga tao ang tunay na nagmamay-ari ng kumpanyang ipinagmamalaki mo? Natigilan siya. Pagkatapos ay tumawa ng sarkastiko. Tunay na nagmamay-ari? Eliana, huwag kang magpatawa. Ikaw ay isang asawa na lang ngayon. Matagal mo nang binitawan ang lahat para sa pamilya, di ba? Huwag mo nang balikan ang mga bagay na hindi mo na naiintindihan. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang presensya na dati ay nagpapakilig sa akin ay nagbibigay na ngayon ng matinding dumi sa aking pakiramdam. Anyway, mabuti at gising ka pa. May kailangan kang pirmahan. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa lamesa sa tabi ng higaan ni Don Severino. Ano ito? Tanong ko. Administrative documents lang para sa bagong port project. Pagsisinungaling niya nang hindi kumukurap. Kailangan ng pirma mo bilang isa sa mga board members para mapabilis ang release ng funds. Alam mo naman, para sa ikabubuti ito ng kumpanya at ng mga manggagawa. Tiningnan ko ang dokumento. Kahit hindi ko pa binabasa ng buo, alam ko na kung ano ito based sa narinig ko sa hotel. Ito ang power of attorney na magbibigay sa kanya ng karapatang ilipat ang lahat ng aking shares at assets sa pangalan niya. At sa huli, kay Celine. Para sa kumpanya, Adrian? O para sa inyo ni Celine? Mahinahon kong tanong. Biglang nagbago ang mukha ni Adrian. Ang kanyang pagkukunyari ay napalitan ng pot. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag mo akong uumpisahan sa mga selos-selos mo, Eliana. Pirmahan mo na yan. Huwag mo pahirapan ang lahat. At kung ayaw ko? Humakbang siya ng malapit. Halos madikit na ang mukha niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kung ayaw mo, isipin mo ang papa. Alam mo kung gaano kalaki ang gasto sa maintenance niya dito? Kung hindi matutuloy ang proyektong ito dahil sa katigasan ng ulo mo, mapipilitan akong ilipat siya sa isang facility na mas affordable. Intindihin mo, Eliana. Wala ka ng kakayahan para tustusan ang luho ng matandang ito. Nilingon ko si Don Severino na tila nakikinig sa amin. Ang sariling anak niya ay ginagawa siyang panakot para sa pera. Sa sandaling yon, ang huling hibla ng pag-ibig ko kay Adrian ay tuluyan ng naputol. Dahan-dahan kong kinuha ang ballpen. Nakita ko ang tagumpay sa mga mata ni Adrian. Ngumisi siya. Iniisip na kontrolado pa rin niya ako. Inisip niya na ang takot ko para sa kapakanan ni Papa ang magpapaluhod sa akin. Ngunit bago ko idikit ang dulo ng ballpen sa papel, tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Isang tingin na hindi pa niya nakikita sa buong 10 taon ng aming pagsasama. Pipirmahan ko ito, Adrian. Sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Pero siguraduhin mong handa ka sa susunod na mangyayari. Dahil kapag nagsimula na ang bagyo, walang payong ang makakapagtago sa inyo. Inilagay ko ang aking pirma, ngunit hindi sa parang inaasahan niya. Hindi niya alam, ang bawat stroke ng ballpen ko ay simula na ng kanyang pagkagunaw. Ayon, sabi ko, sabay bigay ng folder. Nakuha mo na ang gusto mo. Ngayon, lumabas ka na sa silid na ito. Hindi mo deserve na huminga sa hangin na nilalanghap ni Papa. Galit na kinuha ni Adrian ang folder at lumabas. Ngunit bago siya makalayo, narinig ko siyang bumulong. Bobo ka talaga, Eliana. Akala mo ay bayani ka, pero ngayon, wala ka na kahit ano.
Nang masara ang pinto, napaupo ako sa tabi ni Don Severino. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Kinuha ko ang aking phone at nag-text kay Attorney Santos. The trap is set. Move to phase 2. Siguraduhin mong hindi niya mapapansin ang mga binago nating clause sa dulo ng dokumentong pinirmahan ko kanina. Lumingon ako kay Papa at hinawakan ang kanyang kamay. Simula na, Papa. Hindi tayo ang aalis sa mansyong ito. Sila. Hindi sapat ang maupo at maghintay na lamang. Alam kong ang pirma ko sa power of attorney na yon ay isang sugal, ngunit bawat hakbang ko ay kalkulado. Habang iniisip ni Adrian na nakuha na niya ang susi ng aking kaharian, hindi niya alam na pinalitan ko na ang lahat ng kandado. Kinaumagahan, bago pa man magising si Adrian, umalis na ako ng mansyon. Hindi ako ang Eliana na nakasuot ng apron at amoy pambahay. Nagsuot ako ng simpleng itim na blusa, malaking salamin, at isang scarf para itago ang aking muka. Sumakay ako sa isang taxi na malayo sa aming bahay at dumretso sa isang lumang business district sa Cebu. Doon, sa isang maliit at hindi kapans-pansing opisina, naghihintay si Rico. Si Rico ay isang henyo sa IT na tinulungan ko nung nagsisimula pa lamang ang Sarmiento Valdez. Sa lahat ng tao sa kumpanya, siya ang isa sa iilang nanatiling tapat sa akin, kahit na pilit siyang idinedemanda ni Adrian nung nakaraang taon dahil sa insubordination. Ma'am Eliana, akala ko ay nakalimutan niyo na ako. Bungad ni Rico habang mabilis na nagtitipas sa kanyang computer. Hinding-hindi, Rico. Kailangan ko ang tulong mo. Gusto kong pasukin ang internal server ng kumpanya, particular na ang mga confidential transactions ni Celine Marquez sa huling 6 na buwan. Ngumisi si Rico. Madali lang yan, ma'am. Hindi nila alam na nag-iwan ako ng backdoor bago nila ako sipain. Heto na. Habang tinitingnan namin ang mga dokumento sa screen, unti-unting lumitaw ang katotohanan. Si Celine ay hindi lamang basta gastador na kabit. Ang bawat sentimong ninanakaw ni Adrian mula sa kumpanya ay hindi napupunta sa mga luho nila. Napupunta ito sa isang shell company sa Singapore na ang pangalan ay CM Legacy Holdings. Ma'am, tingnan niyo ito. Turo ni Rico sa isang digital contract. Ibinibenta ng kumpanya niyo ang 3 pinakamalalaking cargo ships sa presyong halos kalahati lang ang market value. At ang bibili? Ang kumpanyang ito rin sa Singapore. Tinitipon nila ang assets para tuluyang pabagsakin ng Sarmiento Valdez mula sa loob. Bulong ko. Ang galit sa aking dibdib ay nauwi sa panlalamig. Hindi lang ito pagtataksil sa kasal. Ito ay pagpatay sa legacy ng aking pamilya. Ngunit may mas malaking sorpresa pa kaming natuklasan. Nakatanggap si Rico ng isang GPS ping mula sa sasakyan ni Celine na lihim naming nalagyan ng tracker kagabi sa tulong ng isa pang kakilala. Nasa isang pribadong restaurant siya sa IT Park, ma'am. Kasama niya ang isang lalaki. Dali-dali akong pumunta roon. Gamit ang aking disguise, naupo ako sa isang sulok. Malapit sa table kung saan nakaupo si Celine at ang isang matandang lalaki na nakatalikod sa erken. Ang lalaki ay nakasuot ng mamahaling barong at kahit puti na ang kanyang buhok, bakas pa rin ang otoridad sa kanyang tindig. Nang lumingon ang lalaki para tawagin ang waiter, parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Si Manuel Marquez. Si Manuel Marquez ay ang pinakamahigpit na kalaban ni Papa at ng Sarmiento Valdez noong dekada 90. Siya ang taong muntik nang magpabagsak sa amin sa pamamagitan ng maruruming taktika, hanggang sa talunin siya ni Don Severino sa isang legal na laban na naging dahilan ng kanyang pagkalugi at pagkabilanggo ng ilang taon. Good job, anak! Narinig kong sabi ni Manuel kay Celine. Kaunti na lang at makukuha na natin ang lahat. Ang bawat barkong kinuha sa akin ni Severino noon, babalik na sa atin ngayon. Kasama na ang mansyon at ang buong kumpanya. Tumawa si Celine, isang tawang puno ng tagumpay. Napakadaling paikutin ni Adrian, Papa. Masyado siyang bilib sa sarili niya. Akala niya ay mahal ko siya, pero ang totoo, ang sarap panuurin habang dahan-dahan niyang sinisira ang sarili niyang pamilya para sa akin. Paano ang asawa niya? Si Aliana, tanong ni Manuel. Wala yon, isang tangang martir. Pinirmahan na niya ang power of attorney kagabi. Sa susunod na linggo, kapag nailipat na ang lahat ng shares, itatapon ko na si Adrian at ang matandang yon sa kalsada.
At si Eliana, mapupunta siya sa lugar kung saan siya bagay. Sa basura. Nanginig ang mga kamay ko sa ilalim ng lamesa. Ang bawat salitang binitiwan nila ay parang lason na humahalo sa aking dugo. Hindi lang pala ito simpleng pangangabit. Si Celine ay isang Trojan horse. Isang sandatang ipinasok sa aming buhay para ubusin kami mula sa loob bilang paghihiganti ng kanyang ama. At ang pinakamasakit? Si Adrian ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Ang asawa ko ang nagbigay ng kutsil, sa mga taong gustong pumatay sa amin. Lumabas ako ng restaurant bago pa nila ako mapansin. Habang naglalakad ako sa ilalim ng tirik na araw ng Cebu, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Wala na ang Eliana na nagmamakaawa para sa pag-ibig. Wala na ang babaeng handang magsakripisyo para sa isang lalaking walang utang na loob. Kinuha ko ang aking phone at tinawagan si Rico. Rico, i-download mo ang lahat ng files. Ang audio recording ng pag-uusap nila ngayon, i-save mo sa 3 magkakaibang cloud servers. At Attorney Santos, yes, Ma'am Eliana? Sagot ng abogado sa kabilang linya. Ipadala mo na ang mga dokumento sa Bureau of Internal Revenue at sa Securities and Exchange Commission. Simula na natin i-audit ang bawat galaw ni Adrian, pero wag muna nating ipapaalam sa kanya. Bakit, ma'am? Pwede na natin siyang kasuhan ngayon din. Tumingin ako sa malayo sa dagat kung saan naglalayag ang mga barkong dala ang aming pangalan. Hindi pa sapat ang makulong sila, attorney. Gusto kong panuurin sila habang iniisip nilang nanalo na sila, bago ko tuluyang hilahin ang lupa sa ilalim na kanilang mga paa. Gusto kong maramdaman ni Adrian ang mawala ng lahat, gaya ng ginawa niya sa amin ni Papa. Pagbalik ko sa mansyon, sinalubong ako ni Adrian sa pinto. Nakangiti siya. Isang ngiting akala niya ay tagumpay. Pero sa paningin ko ay mukhang kamatayan. Eliana, saan ka galing? May magandang balita ako. Bukas na buwas, ililipat na natin si Papa sa isang specialized facility sa probinsya. Mas makakabuti sa kanya ang sariwang hangin doon. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Sigurado ka ba, Adrian? Baka ikaw ang mas mangailangan ng sariwang hangin sa labas ng bahay na ito sa lalong madaling panahon. Anong sabi mo? Kumunot ang kanyang no. Numiti ako ng napakatamis, isang ngiting kasing talas ng labaha. Sabi ko, gawin mo ang gusto mo, dahil bawat decision mo ngayon ay magiging huli mo na. Dinaanan ko siya na parang hangin lamang. Ngunit sa loob-loob ko, alam ko ang cliffhanger ng gabing ito. Hindi lang kalapera at kumpanya ang nakataya. Ang nakataya ay ang kaligtasan ni Don Severino. Dahil nalaman ko sa server ni Rico na may order na si Celine na ihinto ang lahat ng maintenance medicines ng aking biyena sa oras na mailipat na siya sa probinsya. Plano nilang patayin ang ama ni Adrian at si Adrian mismo ang nag-aayos ng kabaong nito. Ang tunog ng bumubukas na maleta ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng umaga. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit abala na si Adrian sa paghahakot ng mga gamit sa kwarto ni Don Severino. Ang bawat damit, bawat gamit na maingat kong inayos sa loob ng 10 taon, ay tila mga basurang isinasa ko niya. Adrian, ano itong ginagawa mo? Masyado pang maaga para ilipat si Papa. Pigil ko sa kanya habang nakatayo sa pintua. Hindi man lang siya tumingin. Sinabi ko na sa iyo kagabi, Eliana. Mas makakabuti sa kanya ang pasilidad sa probinsya. At huwag kang makialam, dahil sa pirma mo kahapon, ako na ang may ganap na kontrol sa lahat ng aspeto ng pamilyang ito. Pamilya? Adrian, tinatawag mo bang pamilya ang pagtatapon sa sarili mong ama na parang lumang kagamitan? Ang boses ko ay nagsisimula ng manginig. Hindi sa takot, kundi sa nag-aalab na pot. Tumigil siya sa pag-eempake at hinarap ako. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng pagmamahal. Tanging kasakiman na lamang ang nananatili. Alam mo, Eliana, yan ang problema sa iyo. Masyado kang madrama. Isang martyr na nakakabit pa rin sa nakaraan. Tumingin ka sa paligid mo. Ang mansyong ito, ang kumpanya, ang lahat ng ito ay para sa mga taong may ambisyon. Hindi para sa mga taong ang inaatupag lang ay pagpapalit ng diaper na matanda. Biglang bumukas ang pinto sa ibaba at narinig ko ang familiar na tunog ng mga takong. Si Celine. Pumasok siya sa silid na tila siya na ang bagong may-ari ng bahay. Nakasuot siya ng isang mamahaling silk robe, hawak ang isang tasa ng kape. Good morning, love.
Are we ready to go? Sabi ni Celine bago bumaling sa akin ng may mapang-uyam na ngiti. Oh, Eliana! Hindi ka pa ba na nag-e-empake ng gamit mo? I thought Adrian was clear last night. Napakuyom ang aking mga palad. Celine, nasa loob ka ng bahay ko at wala kang karapatang mag-utos dito. Tumawa si Celine, isang tawang kasing talas ng salamin. Bahay mo? Check the records, honey. Wala nang pirmahan mo ang documents kagabi. Ang mansyong ito ay nakapangalan na sa kumpanya. At ang kumpanya? Well, Adrian is the CEO and soon it will be under CM Legacy. Hinarap ko si Adrian. Adrian, hahayaan mo ba talaga ang babaeng ito na bastusin ako sa harap ng ama mo? Sa halip na ipagtanggol ako, humakbang si Adrian palapit sa akin at dinuro ako. Huwag mong ituro si Celine. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas na hindi mo kailanman naibigay. Siya ang nakakaintindi sa pangarap ko. Ikaw? Ikaw ay isang pabigat na lamang sa buhay ko, Eliana. Isang asawang hindi marunong sumabay sa agos ng tagumpay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang mahinang piga sa aking kamay. Napalingon ako sa wheelchair ni Don Severino. Nakadilat ang kanyang mga mata, malinaw at tila gising na gising mula sa mahabang pagkakatulog. Ang kanyang mga labi ay nangangatog, pilit na bumubuo ng salita. Lapastangan! Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay mahina, parang kalansing ng tuyong dahon. Ngunit narinig yon ng lahat. Natigilan si Adrian. Papa, kising kayo? Tumingin si Don Severino kay Adrian nang may matinding pagkadismaya. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at hinigpitan ng hawak sa aking kamay. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pangako. Isang hiling na protektahan ko ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Papa, huwag kayong mag-alala. Magpapahinga lang kayo sa probinsya, sabi ni Adrian, pilit na itinatago ang kaba. Celine, tawagin mo na ang mga ambulance personnel sa labas. Na yon na. Huwag, sigaw ko. Hinding-hindi niyo siya dadaling kung saan-saan. Tinulak ako ni Adrian ng malakas kaya napasandal ako sa pader. Tama na ang drama, Eliana. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa bahay na ito. Isang linggo kitang binigyan para umalis. Pero dahil sa pagmamatigas mo ngayon, lalabas ka rito? Ngayon din. Kinuha ni Adrian ang aking bag at ang ilang damit ko sa cabinet at marahas na isinilid sa isang supot. Hinila niya ako sa braso pababa ng hagdan habang nakasunod si Celine na humahalakak. Bitawan mo ako, Adrian! Hayop ka! Sigaw ko habang pilit na kumakawala. Nang makarating kami sa malaking pintuan ng mansyon, marahas niya akong itinulak palabas. Bumagsak ako sa semento ng driveway. Kasabay nito ay ang paghagis niya ng aking mga gamit na nagkalat sa paligid ko. Huwag ka nang babalik dito, Eliana. Wala ka ng asawa, wala ka ng kumpanya at wala ka ng bahay. Isang basura ka na lang ngayon gaya ng sabi ni Celine. Sigaw ni Adrian bago niya malakas na isara ang pinto. Naiwan akong nakaluhod sa driveway, sa ilalim ng nagsisimulang pagpatak ng ulan. Ang sakit ng aking mga siko at tuhod ay wala sa kalingkingan ng sakit ng aking danggal na niyapakan. Narinig ko ang tawanan ni Adrian at Celine mula sa loob ng bahay. Ngunit sa gitna ng aking pagkakalugmok, dahan-dahan akong tumayo. Pinunasan ko ang luha sa aking mga mata at inayos ang aking sarili. Tumingal ako sa bintana ng silid ni Don Severino. Alam ko nakatingin siya sa akin. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Hindi alam ni Adrian na bago niya ako hilahin pababa, nakuha ko ang susi ng vault ni Don Severino na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan kanina nang pigaan niya ang kamay ko. Isang maliit na piraso ng bakal, ngunit ito ang magpapatumba sa buong imperyong inaakala nilang pagmamay-ari na nila. Sige, Adrian. Magsaya kayo ngayon. Bulong ko habang naglalakad palayo sa mansyon, bit-bit ang aking mga nagkalat na gamit. Dahil sa bawat patak ng ulan na ito, binibilang ko ang bawat sentimong kukunin ko sa inyo. Handa na ang lahat, at sa susunod na pagkikita natin, ako na ang magsasara ng pinto sa inyong dalawa. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ko. Bumukas ang pinto at lumabas si Attorney Santos. Ma'am Eliana, ayon sa plano, handa na ang temporary shelter para kay Don Severino. At ang mga papeles para sa illegal detention at grave coercion
laban kay Adrian Valdez, ay nakahanda na ring ihain sa oras na ilabas nila ang matanda sa bahay. Mumiti ako. Isang ngiti na puno ng pait, ngunit may kasamang tagumpay. Hindi nila mailalabas si Papa, attorney, dahil bago sila makarating sa gate na ito, ang kumpanyang pinirmahan ko kagabi ay otomatikong magsasampa ng liquidation. Wala silang pondo para sa ambulansya, wala silang pondo para sa security, at wala silang pondo para sa kahit ano. Adrian, Celine, akala nyo ay pinalayas nyo ako, pero ang totoo, pinalabas nyo lang ang halimaw na matagal kong itinago dahil sa pag-ibig. Hindi ako lumingon. Sa bawat hakbang ko palayo sa mansyon, bit-bit ang sako ng aking mga gamit. Nararamdaman ko ang bawat latay ng ulan sa aking balat, isang binyag ng apoy at tubig para sa bagong Eliana. Ang bawat tawa ni na Adrian at Celine na umaalingaw-ngaw mula sa loob ay nagsisilbing gasolina sa apoy ng aking determinasyon. Sumakay ako sa itim na sasakyan ni Attorney Santos. Sa loob, tuyo at malamig, malayo sa kaguluhan sa labas. Ma'am, ayon sa utos nyo, naka-standby na ang medical team sa likod ng mansyon. Ulat ni Attorney Santos. Sa sandaling malasing si Adrian sa kanyang tagumpay at mawala ang kanyang focus, ilalabas natin si Don Severino. Gawin niyo na, attorney, huwag kayong mag-iiwan ng bakas. Utos ko habang tinitingnan ang aking sarili sa salamin. Ang aking buhok ay gulo-gulo. Ang aking pisingi ay may galos. Ngunit ang aking mga mata ay gising na gising. Pagkalipas ng 2 oras, sa isang pribado at tahimik na rest house sa labas ng lungsod, isog ari-ariya na binili ko gamit ang aking sariling ipon bago pa man ako ikasal, ay muling nagtagpo ang landas namin ni Papa. Maingat siyang inilipat ng mga professional medical staff na binayaran ko ng doble para sa kanilang katapatan at pagiging lihim. Dito, sa silid na puno ng sariwang hangin at tanawin ng mga bundok, dahan-dahang iminulat ni Don Severino ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, wala si Adrian. Wala si Celine. Tanging ako lang at ang katotohanan. Ligtas na tayo, Papa, bulong ko habang pinupunasan ng kanyang no ng basang bimpo. Hinding-hindi ka na nila masasaktan. Isang mahinang guntong, hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa paligid, tila sinusuri kung ito ba ay panaginip o katotohanan. Pagkatapos, tumitig siya sa akin ng matagal. May isang luha na pumatak mula sa kanyang mata. Luha ng pagsisisi at pasasalamat. Ngunit hindi pa tapos ang aking gabi. Iniwan ko muna si Papa sa pangangalaga ng isang mapagkakatiwalaang nurse at dumretso sa sala. Doon, naghihintay ang 5 lalaki at 2 babae. Sila ay nakasuot ng formal na kasuotan, ngunit baka sa kanilang mga mukha ang pagod at galit. Sila ang mga tapo ni Adrian. Ang mga dating vice presidents, managers at heads ng Sarmiento Valdez na tinanggal ni Adrian sa nakalipas na 6 na buwan para bigyang daan ang mga tauhan ni Celine. Ma'am Eliana. Sabay-sabay silang tumayo nang makita ako. Maupo kayo lahat, sabi ko. Inilapag ko ang asul na folder sa lamesa. Folder na naglalaman ng kontratang ayaw kong ibigay kay Adrian sa hotel. Alam ko ang pinagdaanan nyo. Alam ko kung paano kayo ipinahiya ni Adrian matapos ang maraming taon na tapat na serbisyo sa pamilya Sarmiento. Pinahiya? Ma'am, sinira niya ang karir namin, sabi ni Mr. Aranas, ang dating head ng operations. Pinalayas niya kami na para mga magnanakaw dahil lang ayaw naming pirmahan ang mga maanomalyang kontrata ni Celine. At ngayon, nandito ako para bigyan kayo ng pagkakataong bumawi. Tumayo ako at tiningnan sila isa-isa. Ang Sarmiento Valdez ay hindi kay Adrian. Ito ay kay Don Severino, sa akin at sa inyo mga nagbuhos ng dugo at pawis para rito. Adrian thinks he's an eagle flying high. He doesn't realize he's just a parasite, eating the wings of the eagle. Binuksan ko ang folder. Heto ang kontrata para sa bagong port project. Ito ay bilyong piso ang halaga. Inakala ni Adrian na kailangan niya ang pirma ko para rito, ngunit hindi niya binasang mabuti ang mga fine prints. Ang proyektong ito ay hindi igagawat sa Sarmiento Valdez Shipping, kundi sa isang bagong kumpanya na binuo ko 3 buwan na ang nakalilipas. The ES Legacy Global. Nagulat ang lahat.
Nagkatinginan sila, hindi makapaniwala sa lawak ng aking plano. Ma'am Eliana, ibig niyo bang sabihin? Tanong ni Miss Vera, ang dating finance manager. Ibig kong sabihin, ang lahat ng kliyente, ang lahat ng malalaking kontrata, at ang lahat ng katapatan ng mga manggagawa sa port ay ililipat natin sa bagong kumpanya. Iiwan natin kay Adrian ang isang kumpanyang puno ng utang, mga lumang barko, at ang kanyang ambisyosong kabit. Let them rot in their own greed. Lumapit sa akin si Mr. Aranas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Bakit niyo po ito ginagawa ngayon lang, ma'am? Ngumiti ako ng mapait. Dahil naniwala ako sa pag-ibig. Naniwala ako na magbabago si Adrian. Pero ngayon tapos na ang panahon ng bulag na pag-ibig. Panahon na para sa katarungan. Inilahad ko ang aking kamay sa gitna ng lamesa. Sino ang sasama sa akin? Hindi ko maipapangako na magiging madali ito, pero maipapangako ko na sa huli, tayo ang muling magpapatakbo sa mga barko ng Cebu. Isa-isang inipatong ng mga dating opisyal ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng sa akin. Ang kuryente ng pagkakaisa at paghihigante ay tila dumalay sa aming lahat. "We've been waiting for you, Ma'am Eliana," sabi ni Mr. Aranas nang may malalim na respeto. "Sabihin niyo lang kung anong gagawin at susunod kami hanggang sa dulo." Nang makaalis sila, bumalik ako sa silid ni Don Severino. Nakaupo siya sa higaan, tila hinihintay ako. Kinuha niya ang aking kamay at dahan-dahang iginya sa ilalim ng kanyang unan. May inilabas siyang isang maliit, kalawangin, ngunit napaka-importanteng susi. Isang susi na may nakaukit na logo ng isang bangko sa Switzerland. Heto, ang tunay na alas. Mahirap ngunit malinaw na sabi ni Don Severino. Para sa tunay na anak. Nayakap ko ang aking biyenan. Sa gabing ito, habang nagdiriwang sina Adrian at Celine sa mansyong inagaw nila, hindi nila alam na ang reynang pinalayas nila ay hindi lumipad palayo para magtago. Lumipad ako para kumuha ng mas mataas na buwelo. At sa susunod na pagbaba ko, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa kanilang kaharian kundi abo. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ng rest house ay may dalang kakaibang sigla. Ngunit mas masigla ang mga mata ni Don Severino. Simula nang ilipat ko siya rito, tila gumaan ang kanyang pakiramdam, malayo sa mga dumi at tensyon ng mansyon. "Ma'am Eliana, gising na po ang Don at gusto niya po kayong makausap. Maayos po siyang nakakapagsalita ngayon." Bulong ng nurse na si Maya. Mabilis akong pumasok sa silid. Nakaupo si Don Severino. Tuwid ang likod at may hawak na tasa ng tsa. Wala na ang bakas ng lito at hina na nakita ko noong mga nakaraang buwan. "Maupo ka, Eliana," boses niya, malalim at puno ng otoridad. Ang boses na nagpatayo ng Sarmiento Valdez. "Papa, mabuti at maayos na ang pakiramdam niyo," sabi ko habang nauupo sa tabi niya. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang balat ay tuyo, pero ang pisil niya ay matatag. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kung hinayaan kong umabot sa ganito ang lahat. Hinayaan kong bastusin ka ng sarili kong dugo." "Papa, wag yun ang isipin yon. Ang mahalaga ay ligtas na kayo." Umiling ang matanda. "Hindi ako lito, Eliana. Nagkunwari akong mahina sa loob ng mahabang panahon. Gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng bait ni Adrian. Gusto kong subukan kung ang kapangyarihang ibinigay ko sa kanya ay gagamitin niya para sa kabutihan o para sa sarili niyang kahambugan." Napasinghap ako. "Ibig niyo pong sabihin, alam niyo ang lahat, pati ang tungkol kay Celine?" "Lahat?" Pait na nungumiti ang matanda. "Nakita ko kung paano kanya ipinahiya. Nakita ko kung paano niya dahan-dahang binubulok ang kumpanya. At ang susing ibinigay ko sa iyo kagabi, yan ang magtatama sa lahat ng pagkakamali ko." Pagkalipas ng ilang oras, kasama si Attorney Santos, pumunta kami sa isang international bank sa sentro ng Cebu. Ang maliit na susing ginto ay nakatago sa loob ng aking palad. Pagpasok namin sa vault area, ang lamig ng aircon at ang katahimikan ng palikid ay nagpabigat sa aking dibdib. "This way, Ma'am Eliana," sabi ng bank manager na matagal nang kakilala ni Don Severino. Huminto kami sa harap ng isang malaking steel deposit box. Ipinasok ko ang susi.
Click! Dahan-dahang bumukas ang kahon. Sa loob nito ay may isang makapal na envelope na may tatak na confidential at isang asul na folder na kahalintulad ng sa akin pero mas luma. Kinuha ni Attorney Santos ang mga papeles at sinimulang basahin ang mga ito. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ma'am Eliana, hindi lang ito basta diwa o testamento. Sabi ni Attorney Santos, nanginginig ang boses. Ito ay isang conditional trust deed na ginawa ni Don Severino bago pa man siya magkasakit. Anong ibig sabihin yan, Attorney? Ibig sabihin, ang 60% ng shares ng Sarmiento Valdez Shipping Lines ay hindi kailanman naging pagmamay-ari ni Adrian. Ibinigay lang ito sa kanya bilang custodian o tagapang-alaga, habang si Don Severino ay hindi pa formal na nagre-retiro. Ngunit may automatic trigger clause ang dokumentong ito. Humarap sa akin si Attorney Santos nang may matinding seryosong muka. Ang oras na mapatunayan na ang CEO ay gumagawa ng mga hakbang na nakakasama sa danggal ng pamilya o nasasangkot sa embezzlement o nagtatangkang ilipat ang assets sa labas ng kumpanya ng walang pahintulot ng board, ang lahat ng shares na iyon ay otomatikong malilipat sa pangalan ng taong itinalaga ni Don Severino bilang ultimate successor. At sino yon? Tanong ko, kahit tila alam ko na ang sagot. Kayo, Ma'am Eliana. Kayo ang itinalaga ni Don Severino. Parang gumuho ang mundo sa paligid ko, ang lahat ng hirap ko, ang lahat ng pang-aalipusta na tinanggap ko mula kay Adrian at Celine, ang lahat ng iyon ay may katumbas na hustisya na matagal nang inihanda ng aking biyenan. Hindi lang yan, ma'am, dagdag ni Attorney Santos. Nakasaad din dito na ang power of attorney na pinirmahan niyo kay Adrian nung isang araw? Walang bisa yon. Dahil ayon sa Clause 12B, anumang dokumentong pinirmahan ng asawa ng successor na naglalayong ilipat ang kontrol ng kumpanya ay nangangailangan ng lagda ng successor at ng chairman of the board, na si Don Severino. Dahil hindi pumirma ang Don, ang pirma niyo ay isa lamang pirasong papel na walang kweta sa mata ng batas. Napaupo ako sa isang upuan sa loob ng vault. Natawa ako ng mahina. Isang tawang puno ng tait at tagumpay. Adrian, akala mo ay nakuha mo na ang lahat. Akala mo ay napaikot mo ako. Pero ang totoo, ikaw ang napapaikot sa sarili mong bitad. Kinuha ko ang mga dokumento. Attorney, kailan natin pwedeng i-activate ito? Kailangan muna nating makuha ang ebidensya ng paglilipat ng assets sa Singapore na sinasabi ni Rico. Kapag napatunayan nating may fraud, a-activate natin ang clause na ito sa harap ng Board of Directors. Sa isang iglap, mawawalan ng posisyon si Adrian at lahat ng transaksyong ginawa niya kasama si Celine ay magiging ilegal. Lumabas ako ng bangko na may bagong tindig. Ang sikat ng araw sa labas ay hindi na nakakasilaw, kundi nagbibigay ng liwanag sa aking landas. Bumalik ako sa rest house at pumasok sa silid ni Don Severino. Nakatingin siya sa akin, may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Nakuha mo na ba, anak? Opo, Papa. Salamat po. Salamat sa tiwala. Hindi mo kailangan magpasalamat. Yan ang nararapat para sa tunay na reyna ng kumpanyang ito. Ngayon, Eliana, tapusin mo na ang laro. Huwag mong hayaang makabangon pa ang mga ahas na yan. Numiti ako. Opo, Papa, pero bago ang lahat, papatikimin ko muna sila ng matamis na tagumpay. Gusto kong isipin ni Adrian na hawak na niya ang bilyon-bilyong pondo mula sa port project. Gusto kong makita si Celine na bumibili ng mga alahas at mamahaling gamit-gamit ang pera na akala nila ay kanila. Dahil ang pinakamasakit na pagbagsak ay ang pagbagsak mula sa pinakamataas na ulap. Kinuha ko ang aking phone at nag-text kay Rico. Rico, i-release mo na ang fake confirmation sa server ni Adrian. Iparamdam mo sa kanya na pumasok na ang pondo para sa port project. Let him celebrate. Pagkatapos, tumingin ako sa salamin. Hindi na Eliana ang nakikita ko, ang martir na asawa. Ang nakikita ko ay si Eliana Sarmiento, ang babaeng magpapatumba sa isang imperyo para itayo ang mas matatag na kaharian. Adrian, Celine, magpakalasing kayo sa tagumpay niyo ngayong gabi. Dahil bukas, ang alak na iniinom niyo ay magiging lason. Sa loob ng mansyon ng mga Valdez, umaalingaw-ngaw ang tunog ng pag-untog ng mga basong kristal. Nagdiriwang sina Adrian at Celine.
Habang ako ay natutulog sa isang simpleng higaan sa tabi ni Don Severino, sila naman ay nagpapakasasa sa alak at pangarap na hiram. To our future love, to the Port Project, narinig kong sabi ni Adrian sa isang voice recording na ipinadala ni Rico sa akin sa pamamagitan ng itinagong bug sa sala ng mansyon. To the billions, Adrian, at sa wakas, wala na ang asawa mong sagabal. Sagot ni Celine, ang tawa niya ay parang kaskas ng kuko sa pisara. Sa kabilang dako, sa aming pansamantalang kuta, nakaupo ako sa harap ng laptop kasama si Rico. Rico, ituloy mo na. Ipadala mo ang ghost notification sa personal dashboard ni Adrian. Copy, Ma'am Eliana. Sending in 3, 2, 1, send. Sa screen ni Rico, nakita namin ang pagpasok ng isang peking abiso sa email ni Adrian. Ito ay isang sopistikadong panggagaya sa system ng International Maritime Bank. Ang nakasaad, Initial fund release of 500 million pesos for Cebu Port Expansion. Status pending for CEO commitment signature. Hindi lumipas ang 5 minuto, nakita namin sa tracker na mabilis na uminom ng kape si Adrian at dumretso sa kanyang home office. Ang bawat galaw niya ay kitang-kita namin. Kagat na kagat siya, ma'am. Bulong ni Rico. Akala niya ay pumasok na ang unang tranche ng bilyon-bilyong piso. Ngunit may huli ang lahat. Para makuha ang 500 million na yon, kailangan ni Adrian na magpakita ng commitment fund na nagkakahalaga ng 50 milyong piso bilang patunay na ang Sarmiento Valdez ay may sapat na liquidity. Ito ay isang karaniwang proses sa malalaking proyekto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang account na paglilipatan niya ng pera ay hindi sa bangko, kundi sa isang escrow account na kontrolado ni Attorney Santos. Tinawagan ko ang isa sa aking mga kaalyado, si Mr. Aranas. Mr. Aranas, handa na ba ang mga investors? Opo, Ma'am Eliana. Nakaabang na kami sa kumpanya. Tatawagan na namin si Adrian para lalong madaliin ang transaksyon. Makalipas ang 1 oras, tumunog ang telepono ni Adrian. Si Mr. Aranas ito, nagpapanggap na nagmamadali. Sir Adrian, balita namin ay pumasok na ang notification mula sa bangko. Pero babala lang po, may iba pang kumpanya mula sa Manila na gustong sumingit sa port project. Kapag hindi natin nailipat ang commitment fund bago mag-alas 5 ng hapon, baka bawiin ng bangko ang slot natin. Narinig ko ang pagkataranta sa boses ni Adrian. Ano? Hindi pwede. Akin ang proyektong ito. Gagawin ko ang lahat, Mr. Aranas. Tatawagan ko ang accounting ngayon din. Dito pumasok ang problema ni Adrian. Dahil sa mga fake audits na ginawa ko sa tulong ni Miss Vera, alam ni Adrian na tuyo ang cash flow ng kumpanya dahil sa mga nakatagong utang na inventory namin. Ang tanging paraan para makakuha siya ng 50 million sa loob ng ilang oras ay ang i-liquidate ang emergency reserve fund ng kumpanya, ang pondong nakalaan para sa sahod ng mga manggagawa at maintenance ng mga barko. Gawin mo, Adrian. Sige, ubusin mo ang natitirang hininga ng kumpanya. Bulong ko habang nakatingin sa monitor. Nakita namin sa CCTV ng opisina niya na pumasok si Celine. Adrian, bakit ka natataranta? Celine, kailangan natin ng 50 million ngayon din para ma-release ang unang 500 million. Pero nasa emergency reserve na lang ang pera. Kapag kinuha ko yon, baka madelay ang sahod ng mga tripulante sa susunod na buwan. Hinawakan ni Celine ang balikat ni Adrian. Hinahaplos ang ego nito. Love, isipin mo, 50 million lang yan kapalit ng 500 million. At kapag nakuha mo na ang pera, mapapalitan mo rin agad ang sahod nila. Huwag kang matakot. CEO ka na, di ba? Sabi mo, ikaw ang hari dito. Ang mga salitang yon ang naging huling tulak. Kinuha ni Adrian ang kanyang digital key. Sa harap ng aming mga mata, inilipat ni Adrian ang 50 milyong piso mula sa kumpanya patungo sa account na ibinigay ni Mr. Aranas. Success! Sigaw ni Rico. Ma'am, nasa kamay na ni Attorney Santos ang pera. Adrian Valdez just committed corporate embezzlement and gross mismanagement of funds in broad daylight. Napahilig ako sa aking upuan. Naramdaman ko ang isang malalim na ginhawa, ngunit may kasamang lungkot. Ang lalaking minahal ko ng 10 taon ay naging ganito kadaling paikutin dahil sa sarili niyang kasakiman. Hindi niya inisip ang mga manggagawa, hindi niya inisip ang kumpanya. Ang inisip niya lang ay ang kapangyarihang ibinulong sa kanya ng isang ahas. Attorney Santos.
I-file na ang report sa SEC, Securities and Exchange Commission. Ipakita ang trail ng pera. Pero wag muna nating ipapa-freeze ang operations. Hayaan nating isipin ni Adrian na nakuha na niya ang jackpot. Utos ko. Copy, Ma'am Eliana. He just signed his own arrest warrant without even knowing it. Sagot ni Attorney Santos sa kabilang linya. Tumingin ako sa bintana. Ang gabi sa Cebu ay tahimik. Pero alam kong bukas, ang katahimikang ito ay mababasag ng isang malakas na pagsabog. Adrian, Celine, akala nyo ay bilyonaryo na kayo. Akala nyo ay tinalo nyo na ang reyna. Pero ang totoo, pumasok na kayo sa loob ng kabaong na kayo mismo ang nagpako. Bumalik ako sa silid ni Don Severino. Nakadilat ang kanyang mga mata, tila hinihintay ang balita. Mumiti ako sa kanya at tumango. Kagat na po ang pain, Papa. Sa susunod na linggo, tapos na ang palabas. Hinawakan ni Don Severino ang aking kamay at mahinang bumulong. Maghanda ka, anak. Dahil ang nasusukol na hayop ay nanununggab. Alam ko ang ibig sabihin ni Papa. Celine Marquez is not just a greedy woman, she is a desperate one. At kapag nalaman niyang nawala ang lahat, hindi siya susuko ng walang gulo. Pero hindi ako natatakot. Dahil sa larong ito, ako na ang may hawak ng lahat ng alas. Habang nalalasing si Adrian sa tagumpay, si Celine ay hindi mapakali. Iba ang kutob niya. Bilang isang Marquez na pinalaki sa mundo ng maruming negosyo, alam niyang kapag ang isang bagay ay mukhang too good to be true, kadalasan ay isa itong patibong. Adrian, seryoso ka ba talaga sa bank notification na yon? Tanong ni Celine habang pinagmamasta ng asawa ko na abala sa pag-order ng mamahaling relo online. Bakit ganang kabilis? Isang araw lang matapos nating makuha ang power of attorney ni Eliana, biglang may release na agad ng pondo. Love, huwag ka ng praning, tawa ni Adrian. Halatang marami na ring nainom na alak. Matagal na itong nilakad ni Eliana. Sadyang timing lang na nakuha ko ang pirma niya bago lumabas ang resulta. Luck is on our side now. Pero bakit hindi sumasagot ang bank manager nung tinawagan ko kanina? Giit ni Celine. Baka busy sa pag-aayos ng transfer. 500 million pesos yon, Celine. Hindi yun barya-barya na kinuha lang sa ATM. Inis na sagot ni Adrian. Imbes na magduda ka, bakit hindi mo na lang asikasuhin ang paglilipat ng cargo ship sa kumpanya mo sa Singapore? Yun ang mahalaga! Hindi kumibo si Celine. Tinalikuran niya si Adrian at lumabas ng opisina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang fixer na matagal na niyang binabayaran. Nasaan na ang report? Nakita niyo na ba kung nasaan si Eliana? Ma'am, nawala po siya sa radar matapos siyang umalis sa mansyon noong isang araw. Pero may balita kami. Ang sasakyan ni Attorney Santos ay nakitang pumasok sa isang pribadong subdivision sa labas ng Cebu City kahapon. Nanliit ang mga mata ni Celine. Kasama ba niya ang matanda? Hindi po namin sigurado, pero may nakitang medical van na sumunod sa kanila. Mukhang inilipat nila si Don Severino sa isang pribadong kasilidad. Sinasabi ko na nga ba? Gigil na bulong ni Celine. Hindi basta-basta susuko ang martir na yon. Hindi nag-aksyaya ng panahon si Celine. Alam niyang hanggat buhay si Don Severino at kasama ni Eliana, may banta pa rin sa kanyang plano. Hindi lang kumpanya ang gusto niya. Gusto niyang burahin ang lahat ng bakas na mga sarmiento sa mundong ito. Samantala, sa aming rest house, abala kami sa paghahanda. Ma'am Eliana, may kumakatok sa system natin. Ulat ni Rico. May sumusubok na i-trace ang IP address ng fake bank notification na ipinadala natin. Sino? Si Adrian? Tanong ko. Hindi po. Galing ito sa isang third-party hacker. Mukhang hindi naniwala si Celine Marquez sa pay natin. Huminga ako ng malalim. Inaasahan ko na yan. Si Celine ay hindi tanga daya ni Adrian. Mas matalas ang pang-amoy niya sa panganib. Anong gagawin natin, ma'am? Tanong ni Rico. Kapag nalaman nilag fake ang email, baka bawiin ni Adrian ang 50 million pesos sa escrow account. Hayaan mong mahanap niya tayo, Rico. Mungkahi ko, na ikinagulat niya. Po, pero delikado po yun. Kailangang isipin ni Celine na panalo pa rin siya. I-redirect mo ang trace niya sa isang lumang bodega malapit sa port.
Iparamdam mo sa kanya na nahanap niya ang secret hideout ko. Gusto ko siyang makaharap bago ang board meeting. Habang nag-uusap kami, dahan-dahang pumasok si Don Severino sa sala, gamit ang kanyang tungkod. Eliana, huwag mong maliitin. Ang babaeng yon, ang ama niya, ay parang ahas na kahit putol na ang buntot ay nanunuklaw pa rin. Alam ko po, Papa. Kaya nga gagawin natin itong personal. Kinahapunan, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang unknown number. I know where you are, Eliana. I know what you're doing. You think you can win against me? See you at the warehouse at 8 p.m. Bring the contract or say goodbye to your precious father-in-law's remaining days. Gumiti ako na makita ang text. Kagat na kagat ang huling pain, Rico. Ma'am, delikado ito. Paano kung may dalang mga goons si Celine? Alalang tanong ni Attorney Santos. Hayaan niya siyang magdala ng kahit sino. Dahil ang hindi niya alam, ang warehouse na pupuntahan niya ay pagmamay-ari na ng kapulisan simula nung 1 linggo matapos nating i-report ang illegal activities ng kumpanya niya sa Singapore. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, dumating ang isang itim na SUV sa tapat ng madilim na bodega sa port area. Lumabas si Celine, kasama ang 2 malalaking lalaki. Pumasok siya sa loob ng may dalang armas, ang kanyang kayabangan. Nakita niya akong nakaupo sa isang lumang silya sa ilalim ng isang bumbilyang kumukurap-kurap. Finally, the martyr shows her face. Bungad ni Celine, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng bodega. Nasaan ang contract, Eliana? Nasaan ang bilyog-pisong port project na itinago mo? Nandito, Celine. Itinaas ko ang asul na folder. Pero bago ko ibigay ito, may isang tanong muna ako. Bakit mo ito ginagawa? Dahil ba sa pera? O dahil sa utos ng tatay mo? Tumawa si Celine. Hindi mo naiintindihan, Eliana. Ang pamilya mo ang sumira sa amin. At ngayon, ang kumpanya niyo ang magiging kabayaran. Ibigay mo na sa akin yan. Paano kung sabihin ko sa iyong wala namang 500 million pesos na darating? Natigilan si Celine. Anong sabi mo? Ang email na natanggap ni Adrian. Ang transaksyon sa bangko. Lahat yon ay gawa-gawa ko lang. At ang 50 million pesos na inilipat ni Adrian kanina, nasa kamay na yon ng mga otoridad bilang ebidensya ng embezzlement. Nanlaki ang mga mata ni Celine. You bitch! Susugod sana siya nang biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa bodega. Mula sa dilim, lumabas ang mga operatiba ng NBI at si Attorney Santos. Celine Marquez, you are under arrest for corporate fraud, money laundering and conspiracy. Deklarasyon ng lead agent. Ngunit bago pa man siya mahawakan ng mga pulis, humalakak si Celine, isang tawang nakakapangilabot. Akala mo ba ay ganun lang kadali yon, Eliana? Look at your phone! Binuksan ko ang aking cellphone. Isang video call ang pumasok. Nakita ko ang mukha ni Adrian, pero sa likod niya, nakita ko ang rest house. Nakita ko si Don Severino na napapalibutan ng mga tauhan ni Manuel Marquez. Nagkakamali ka, Eliana. Numisi si Celine habang dahan-dahang umaatras. Habang abala ka sa pakikipaglaro sa akin dito, kinuha na ng papa ko ang tanging alas mo. Nayon, mamili ka, ang kumpanya o ang buhay ng matanda. Nabitawan ko ang folder. Ang aking plano ay nagkaroon ng butas na hindi ko inaasahan. Celine didn't just find me. She played me. Akala mo ba ay ganun lang kadali yon, Eliana? Ang halakak ni Celine ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim na bodega. Tila ba siya ang may hawak ng lahat ng alas sa kabila ng presensya ng mga otoridad? Tumingin ka sa screen mo. Tingnan mo kung gaano kahina ang moog na itinayo mo. Sa screen ng cellphone ko, nakikita ko ang rest house. Nakita ko si Manuel Marquez, ang ama ni Celine, na nakatayo sa tabi ng kama ni Don Severino. At ang lalong nagpabilis ng tibok ng puso ko, nakita ko si Adrian. Nakatayo siya sa isang sulok, mukhang tuliro at takot, habang ang mga tauhan ni Manuel ay tinututukan ng baril ang mga nurse na binayaran ko. Bitawan niyo ang cellphone! Paalisin niyo ang mga pulis na yan! Sigaw ni Celine sa mga operatiba ng NBI. Isang maling galaw nyo, hindi na aabutan ng umaga ang matandang Sarmiento. Naninginig ang aking mga kamay, ngunit pilit kong pinanatili ang aking tingin kay Celine.
Celine, bitawan mo si Papa. Wala siyang kinalaman dito. Ang galit mo ay nasa akin at sa pamilya ko. Huwag mo siyang idamay. Masyado ka ng maraming alam, Eliana. Masyado kang naging matalino. Susugod sana si Celine para saktan ako nang biglang may narinig kaming ingay mula sa video call. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ang papa ko! Boses yun ni Adrian. Sa screen nakita kong humarang si Adrian sa harap ni Don Severino nang subukan ng isang tauhan ni Manuel na hilahin ang matanda palabas ng higaan. Umalis ka dyan, Adrian! Huwag kang tanga! Sigaw ni Manuel Marquez sa video. Ang matandang ito ang tiket natin para makuha ang lagda sa transfer ng shares. Kapag namatay ito, magiging komplikado ang lahat. Doon ko nakita ang pagbabago sa mukha ni Adrian. Ang lalaking inisip kong tuluyan ng nabulag ng kasakiman ay tila nagising sa harap ng kamatayan ng kanyang ama. Tumingin si Adrian sa camera, tila alam niyang nanonood ako. Eliana, patawarin mo ako. Bulong ni Adrian sa screen bago niya sinubukang agawin ang baril ng isa sa mga goons. Isang kaguluhan ang sumiklab sa video call hanggang sa tuluyang mamatay ang connection. Adrian! Papa! Sigaw ko pilit na kumakawala sa mga pulis na humahawak sa akin para sa aking kaligtasan. Tumawa si Celine, isang tawang puno ng desperasyon. Ayan ang napala nyo? Ang asawa mo mahina, susubukan pang maghero. Ngayon, wala na kayong takas. Sa oras na ito, ang mga tauhan ng papa ko ay papunta na rito para sunduin ako. Nuwit sa gitna ng kanyang pagyayabang, isang malakas na busina ng truck ang narinig sa labas ng bodega. Hindi ito ang mga tauhan ni Manuel Marquez. Bumukas ang malaking pintuan ng bodega at pumasok ang dalawang malalaking cargo truck ng Sarmiento Valdez. Mula sa loob ay lumabas ang 12-12 ng mga tripulante at trabahador ng port at mga taong may utang na loob kay Don Severino at sa akin. Kasama nila si Mr. Aranas. Ma'am Eliana, ligtas na ang Don! Sigaw ni Mr. Aranas. Nakarating ang team namin sa rest house bago pa sila makalayo. Hawak na ng mga pulis sa probinsya si Manuel Marquez at ang mga tauhan niya. Natigilan si Celine. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kumpiyansa ay dahan-dahang namutla. Hindi maaari. Paanong? Akala mo ba ay ikaw lang ang may mata sa paligid, Celine? Lumapit ako sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay puno ng bigat ng lahat ng sakit na idinulot niya. Ang mga taong minaltrato nyo, ang mga tripulanteng hindi nyo binayaran ng overtime dahil sa luho nyo, sila ang nagbantay sa amin. Sila ang tunay na lakas ng Sarmiento Valdez. Nanginig ang labi ni Celine. Susubukan pa sana niyang tumakas, ngunit mabilis siyang napalibutan ng mga operatiba ng NBI. Ma'am, tumakas si Adrian Valdez sa gitna ng kaguluhan sa rest house. Ulat ng isang pulis sa radyo. Hindi pa namin siya mahanap. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko para kay Adrian. Ang huling nakita ko sa kanya ay ang pagtatangka niyang protektahan si Papa. Ngunit hindi nito mabubura ang katotohanang siya ang nagdala ng panganib sa aming lahat. Tumingin ako kay Celine habang pinupusasan siya. Tapos na ang laro, Celine. Nahanap na namin ang mga offshore accounts mo sa Singapore. Ang bawat sentimong ninakaw nyo, babalik sa kumpanya. Hindi pa tapos ito, Eliana. Sigaw ni Celine habang hinihila siya palabas. Bukas ang board meeting. Kahit wala ako roon, ang mga dokumentong pinirmahan mo ay valid pa rin. Si Adrian pa rin ang CEO. Hindi niyo ako mapapabagsak ng tuluyan. Umiti ako ng napakamalamig. Isang ngiting nagbigay ng kilabot kay Celine sa huling pagkakataon. Huwag ka mag-alala, Celine. Dadalo ako sa board meeting. At doon, ipapakita ko sa buong mundo kung paano ko dudurugin ang huling pag-asa nyo. Nang makaalis ang mga pulis at ang mga trabahador, naiwan ako sa gitna ng bodega. Tahimik. Kinuha ko ang asul na folder na nalaglag sa sahig. Pinatpagan ko ito. Attorney Santos, ihanda ang lahat para bukas. Sabi ko sa aking abogado na kanina pa nakasubaybay. Gusto ko, sa pagpasok ko sa boardroom sa Manila, wala nang matitirang kahit anong butas para makalusot si Adrian o ang mga Marquez. Handa na ang lahat, Ma'am Eliana. Ang tanong, handa na ba kayong harapin si Adrian sa huling pagkakataon? Tumingin ako sa labas, sa madilim na dagat ng Cebu. Ang alon ay malakas,
Parang ang bagyong paparating sa buhay ni Adrian Valdez. Handa na ako, attorney. Dahil bukas, hindi na ako ang asawang nagmamakaawa. Bukas, makikilala nila ang tunay na reyna ng kumpanyang ito. Cliffhanger. Habang naghahanda si Eliana, isang anino ang nakatayo sa labas ng rest house sa probinsya. Si Adrian, duguan at tila nawawala sa sarili. Hawak ang isang baril habang nakatingin sa malayo. Ang boardroom sa pinakatuktok ng isang skyscraper sa Makati ay balot na nakabibinging katahimikan. Sa labas ng salaming dingding, ang lungsod ng Manila ay parang isang dagat na mga gusali. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang hangin nilalanghap ay puno ng tensyon at amoy ng mamahaling pabango at kape. Nakaupo ang mga miyembro ng Board of Directors sa paligid ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. Nagbubulungan sila, bakas ang pagkalito at kaba sa kanilang mga muka. Kumalat na ang balita tungkol sa pag-aresto kay Celine Marquez sa Cebu at ang biglang pagkawala ng CEO na si Adrian Valdez sa loob ng 20 oras. Nasaan ang CEO? Bakit kailangan ng emergency meeting na ito kung wala ang taong dapat mapaliwanag? Tanong ni Mr. Sai, ang pinakamatandang direktor. Eksaktong pagkatapos ng tanong na yon, bumukas ang pinto. Pumasok si Adrian. Nagulat ang lahat. Ang Adrian na nakasanayan nilang makitang laging plant, sado ang suot at perpekto ang buhok, ay wala na. Bagamat nakasuot siya ng mamahaling Amerikana, bakas sa kanyang muka ang puyat, ang takot, at ang sugat sa kanyang no mula sa kaguluhan sa probinsya. "I'm here," boses ni Adrian, pilit na pinatitigas ang kanyang tono habang naglalakad patungo sa kabisera ng lamesa. "Ipagpauman ninyo ang aking itsura. Nagkaroon ng minor accident sa biyahe, pero ang mahalaga ay nandito ako para ituloy ang ating agenda. Ang formal na pagbebenta ng ating cargo fleet sa Singapore." "Adrian, totoo bang balita tungkol kay Celine?" Tanong ng isa pang direktor. "Celine Marquez is no longer part of this company," sigaw ni Adrian, sabay bagsak ng kamay sa lamesa. "Ginamit niya ako, ginamit niya ang kumpanya. Ngunit huwag kayo mag-alala, nailigtas ko ang mga dokumento. Ako pa rin ang CEO at hawak ko ang power of attorney ng aking asawa. Ang pagbebenta ng fleet ang magliligtas sa atin mula sa utang." Desperado si Adrian. Alam niyang kailangan niya ng cash para makatakas, para makabayad ng mga abogado, at para mailigtas ang sarili bago siya tuluyang maipit ng batas. "Are you sure about that, Adrian?" Isang boses ang bumasag sa kanyang pananalita. Isang boses na hindi galing sa mga directors, kundi mula sa pinto na muling bumukas. Pumasok ako. Hindi ang Eliana na nakita nila sa Cebu. Ang asawang lagi nakatungo at tahimik. Nakasuot ako ng isang itim na power suit, ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang aking tindig ay punong-puno ng otoridad. Kasunod ko si Attorney Santos at si Mr. Aranas. "Eliana?" Nauutal na sabi ni Adrian. "Anong ginagawa mo rito? This is a private board meeting. Guards, paalisin ang babae nito." "Walang aalis," utos ko sa mga guard na nag-aalinlangan. "Attorney?" Umakbang kasulong si Attorney Santos at inilapag ang mga dokumento sa gitna ng lamesa. Para sa kaalaman ng lahat ng miyembro ng board, ang meeting na ito ay hindi na tungkol sa pagbebenta ng assets. Ito ay tungkol sa muling pag-upo ng tunay na nagmamay-ari ng Sarmiento Valdez Shipping Lines. Tumawa si Adrian, isang tawang puno ng kaba. "Ano pinagsasabi niyo? Hawak ko ang power of attorney ni Eliana. Ako ang may kontrol sa kanyang mga shares." Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, hanggang sa magkaharap kaming dalawa. "Ang power of attorney na yon, Adrian, ay isang pirasong basura na ngayon. Attorney?" Ayon sa conditional trust deed na nilika ni Don Severino Sarmiento, 10 taon na ang nakalilipas, paliwanag ni Attorney Santos sa mga directors. Si Adrian Valdez ay nagsilbi lamang na custodian. Ang oras na mapatunayan na siya ay nasangkot sa gross mismanagement at conflict of interest, gaya ng pakikipagsabwatan sa mga Marquez para ibenta ang assets sa ilalim ng market value, ang kanyang otoridad ay otomatikong nawawala ng bisa. At ang lahat ng voting rights, malilipat sa successor na itinalaga ni Don Severino. "At sino ang successor na iyon?" tanong ni Mr. Sai. "Si Ma'am Eliana Sarmiento Valdez,"
Sagot ni Attorney Santos. Nagsimulang magbulungan ang mga directors. Kinuha nila ang mga kopya ng trust deed at binasa ito. Namutla si Adrian. Hindi maaari. Peke yan. Gawa-gawa niyo lang yan. Pek? Kinuha ko ang remote ng projector at binuksan ang screen. Heto ang audit report mula sa Singapore. Heto ang mga recorded conversations niyo ni Celine tungkol sa CM Legacy. At heto ang trail ng 50 million pesos na kinuha mo sa emergency fund kahapon. Sa screen, malinaw na lumitaw ang mga transaksyong nagpapatunay ng kanyang pagnanakaw. Ang mga directors ay napasinghap sa galit. Adrian, paano mo nagawa ito sa amin? Sigaw ni Mr. Sai. Hindi. Eliana, makinig ka. Lumapit sa akin si Adrian. Pilit na hinahawakan ng aking kamay. Ang kanyang boses ay naging paos at nagmamakaawa. Ginawa ko ito para sa atin. Para lumaki ang kumpanya. Love, please, wag mo namang gawin ito sa harap nila. Binawi ko ang aking kamay ng may matinding pandidiri. Huwag mo akong tawaging love, Adrian. Ang pag-ibig ko sa'yo ay namatay noong gabing pinalayas mo ako sa mansyon na parang basura. Namatay yon nung nalaman kong handa mong patayin ang sarili mong ama para lang sa pera. Tumayo ako sa kabisera ng lamesa. Ang upuang inilaan ko para sa kanya sa loob ng 10 taon. Mula sa sandaling ito, ayon sa kapangyarihang ibinigay sa akin ni Don Severino at ng board, tinatanggal ko si Adrian Valdez sa posisyon bilang CEO. Lahat ng kanyang access sa accounts, assets at pasilidad ng kumpanyang ito ay terminated. Effective immediately. Napaupo si Adrian sa sahig, tila nawala ng buto ang kanyang mga binti. Ang kanyang Vargas na mundo ay tuluyan ng gumuho. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Bumukas ang pinto sa huling pagkakataon. 2 pulis mula sa CIDG ang pumasok. Mr. Adrian Valdez, you are under arrest for plunder, qualified theft, and violation of the Anti-Money Laundering Act, sabi ng pulis. Habang pinupusasan si Adrian sa harap ng mga directors na dati ay umuyukod sa kanya, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Eliana, please. Hindi ko siya sinagot. Tinalikuran ko siya at humarap sa board of directors. Gentlemen, we have a company to save and a port project to finish. Shall we begin? Cliffhanger. Habang hinihila si Adrian palabas, lumingon siya at sumigaw. Akala mo ba tapos na, Eliana? Hindi mo alam kung anong pinasok mo kay Manuel Marquez. He will never let you have that company. Sa kabilang dako, sa loob ng isang kulungan, isang tawag ang tinanggap ni Celine. Ang sabi sa kabilang linya, nakaalis na ang huling kargamento. Wala na silang mahahabol. Habang hinihila si Adrian palabas ng boardroom, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting naglaho sa pasilyo. Ngunit ang kanyang huling banta ay tila naiwan sa hangin. Hindi mo alam kung anong pinasok mo kay Manuel Marquez. Hindi ako kumurap. Tumingin ako sa mga miyembro ng board na ngayon ay nakatingin sa akin ng may halo-halong takot at paghanga. Ma'am Eliana? Lumapit si Mr. Sai. Ang kanyang boses ay nanginginig. Anong ibig sabihin ni Adrian? May kinalaman ba si Manuel Marquez sa kumpanyang ito? Wala na, Mr. C. Sagot ko ng may katiyakan. Dahil ang anumang ugnayang binuo ni Adrian sa mga Marquez ay ituturing nating ilegal at walang bisa. Attorney Santos, simulan na ang pag-freeze sa lahat ng accounts na may kinalaman sa CM Legacy. Ngunit bago pa makasagot si attorney, pumasok si Rico sa boardroom. Pawisan siya at hingal-hingal, hawak ang kanyang tablet. Ma'am Eliana, kailangan nyo itong makita, bulong ni Rico. Tungkol ito sa huling kargamento na binanggit ni Celine sa kulungan. Isang cargo ship natin, ang MV Esperanza, ay nakaalis na sa port ng Cebu kanina madaling araw. Hindi ito dumaan sa tamang clearance. Ano? Napatingin ako sa screen. Saan ang destinasyon? Singapore, ma'am. Pero hindi lang yan. Based sa manifest na nakuha ko sa backdoor ng server ni Celine, ang barkong yon ay hindi lang may dalang mga container. Ang laman yon ay ang lahat ng mahahalagang dokumento ng kumpanya, mga titulo ng lupa, at higit sa lahat, ang physical gold reserves na itinago ni Don Severino para sa emergency funds ng kumpanya. Nagkagulo ang mga directors. Ang Esperanza ay ang huling barahan ni Manuel at Celine.
Gusto nilang limasin ang kumpanya bago pa man tayo tuluyang makabawi. Ma'am, kapag nakapasok ang barkong iyon sa international waters, wala na tayong magagawa, alalang sabi ni Mr. Aranas. Ngumiti ako ng dahan-dahan. Rico, nakalimutan mo na ba ang nilagay nating software sa tracking system nung isang linggo? Natigilan si Rico, pagkatapos ay napangiti rin siya. Ang kill switch? Eksakto, humarap ako sa board. Gentlemen, maupo kayo. Panurin niyo kung paano natin tatapusin ang ambisyon ng mga Marquez. Sa screen ng projector, lumitaw ang GPS ng MV Esperanza. Malapit na itong lumabas ng Philippine territory. Sa loob ng barko, alam ko ang mga tauhan ni Manuel Marquez ay nagdiriwang na. Iniisip na matagumpay nilang ninanakaw ang kinabukasan ng Sarmiento Valdez. Rico, i-activate ang remote engine shutdown. Ngayon din. Nag-type si Rico sa kanyang tablet. Pagkalipas ng ilang segundo, ang pulang tuldok sa screen na kumakatawan sa barko ay huminto sa gitna ng karagatan. Engine failure simulated, ma'am, ulat ni Rico. Lahat ng komunikasyon sa barko ay nakajam at may pinadala na tayong signal sa Philippine Coast Guard tungkol sa isang hijacked vessel. Hindi nagtagal, nakita namin sa radar ang pagdating ng mga barko ng Coast Guard sa paligid ng MV Esperanza. Ang huling pag-asa ni Celine at Manuel ay tuluyan ng lumubog sa gitna ng dagat. Samantala, sa loob ng kulungan sa Cebu, binisita ko si Celine bago ako bumalik sa trabaho. Nakaupo siya sa likod ng rehas. Wala na ang kanyang mamahaling damit, wala na ang kanyang ningning. Nakaalis na ang huling kargamento, Eliana. Ngumisi siya nang makita ako. Hindi pa niya alam ang nangyari. Wala na kayong mahahabol. Ang tatay ko, sisiguraduhin niyang magiging abo ang kumpanya niyo. Gusto mo bang makita ang huling kargamento mo, Celine? Iniharap ko ang aking cellphone sa kanya. Ipinakita ko ang video ng Coast Guard habang kinukumpiska ang mga ginto at dokumento mula sa barko. Nakita ko rin ang pag-aresto kay Manuel Marquez habang sinusubukan nitong tumakas sakay ng isang speedboat. Nawala ang ngisi sa mukha ni Celine. Napalitan ito ng isang matinding takot at kawalan ng pag-asa. Napahawak siya sa rehas, ang kanyang mga kuko ay kumakalmot sa bakal. Hindi ito maaari, Papa! Tapos na ang lahat, Celine, malamig kong sabi. Ang kumpanya sinubukan mong nakawin ay mas matatag na ngayon. At ang asawa kong ginamit mo? Kasama mo na siya rito sa loob. Magkasama niyo ng pagdusahan ang lahat ng ginawa niyo. Bago ako umalis, lumingon ako sa kanya sa huling pagkakataon. Salamat, Celine. Dahil sa kasamaan mo, nahanap ko ang lakas na hindi ko alam na nasa akin pala. You thought you were the queen, but you were just a pawn in your father's dirty game. At sa huli, ang reyna pa rin ang nanalo. Paglabas ko ng presento, sinalubong ako ni Adrian. Hindi bilang malayang tao, kundi habang inililipat siya patungo sa National Penitentiary. Nakasuot na siya ng orange na uniforme. Nang makita niya ako, tumigil siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na makapagpapabago sa bukas. Eliana, patawarin mo ako. Tiningnan ko siya. Hindi nang may galit, kundi nang may habag. Pinatatawad na kita, Adrian. Hindi like i-deserve mo ang patawad, kundi dahil ayaw ko na magdala ng bigat sa puso ko habang nagsisimula ako ng bagong buhay. Pero ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang makakaligtas ka sa hustisya. Goodbye, Adrian. Naglakad ako palayo habang naririnig ko ang kanyang mahinang paghagulgol. Bumalik ako sa Cebu, sa opisina ni Don Severino. Nakaupo ang matanda sa kanyang lumang silya, nakatingin sa bintana kung saan tanaw ang port. Lumingon siya sa akin at mumiti, isagniti ng tunay na kapayapaan. Nagawa mo, anak? Sabi ni Don Severino. Nagawa natin, Papa. Cliffhanger. Habang nag-aayos ako ng mga gamit sa aking bagong opisina, may isang envelope na iniwan sa ibabaw ng lamesa ko. Walang pangalan ng sender. Pagbukas ko, naglalaman ito ng isang lumang litrato. Isang litrato ko at ng isang lalaki na matagal ko nang kinalimutan, at sa likod nito ay may nakasulat, I'm back, Eliana. It's time to claim what was promised. Hinawakan ko ang lumang litrato na nakita ko sa aking lamesa. Larawan iyon ng dalawang kabataang nakatayo sa harap ng dagat,
ako at si Liam. Si Liam ang aking kababata, ang lalaking nangako sa akin ng mundo bago siya umalis patungong Europa para mag-aral ng naval architecture. Siya ang unang nagturo sa akin kung paano mahalin ang dagat, bago pa man dumating si Adrian sa buhay ko. Matagal na panahon na ang lumipas, Eliana. Napalingon ako sa pinto. Nakatayo roon ang isang lalaking may matikas na tindig, nakasuot ng pormal na asul na suit. Hindi na siya ang payat na batang nakilala ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at tagumpay. Liam? Bulong ko. Hindi makapaniwala. Narinig ko ang lahat ng nangyari. Lumapit siya at naupo sa harap ko. Bumalik ako, hindi para guluhin ka, kundi para tuparin ang pangako ko noon. Nakapaghanda ka na, tutulungan kitang itayo ang pinakamalaking port expansion hindi lang sa Cebu, kundi sa buong Asia. I am now the lead consultant for the international group that approved your project. Napangiti ako. Ang tadhana nga naman ay mapaglaro. Kung kailan ko tinalikuran ng isang maling pag-ibig, doon naman bumalik ang isang tapat na kaibigan. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Ang kailangan ko ay katuwang sa pagbuo ng aking pangarap. Salamat, Liam. Pero bago tayo mag-usap tungkol sa negosyo, may isa pa akong kailangang tapusin. Kinahaponan, pumunta ako sa piitang kung saan, pansamantalang nakakulong si Adrian bago siya ilipat sa National Penitentiary. Sa likod ng makapal na salamin, nakita ko ang lalaking minahal ko ng 10 taon. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Wala na ang kayabangan. Ang tanging natira ay ang isang anino ng taong hindi ko nakilala. Kinuha ni Adrian ang telepno, nanginginig ang kanyang kamay. Eliana, salamat at dumating ka. Akala ko ay hinding-hindi mo na ako papansinin. Nandito ako para ibigay ang huling bagay na nag-uugnay sa ating dalawa. Sabi ko habang inilalabas ang aking wedding ring mula sa aking bulsa. Inilapag ko ito sa counter. Adrian, pinirmahan ko na ang mga papeles para sa annulment. Ang singsing na ito ay simbolo ng katapatan na hinding-hindi mo naintindihan. Ngayon, ibinabalik ko na ito sa'yo. Kasama ng lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, at lahat ng alaala natin. Humagulgol si Adrian. Patawarin mo ako, Eliana. Nabulag ako. Akala ko ay masasaya ako kung nasa itaas ako. Pero ngayong narito ako sa ibaba, narealize ko na ikaw pala ang langit ko. Hindi, Adrian. Malamig kong sagot. Hindi ako ang langit mo. Ako ang hagdan mo na ginamit mo para umakyat. At nang marating mo ang tuktok, sinipa mo ako pababa. Ngunit ang hindi mo alam, ang hagdan na yon ang pundasyon ng bahay na tinitirhan mo. Nang sirain mo ako, sinira mo rin ang sarili mong kinabukasan. Tumayo ako at hindi na nalingon pa. Sa bawat hakbang ko palabas ng presinto, naramdaman ko ang paggaan ng aking balikat. Ang 10 taon ng sakripisyo ay natapos na. Malaya na ako. Pagkalipas ng 1 buwan, idinaos ang grand opening ng bagong Cebu International Port. Ang buong pantalan ay puno ng mga bulaklak, musika at tawanan. Naroon ang lahat ng mga tripulante, ang mga manggagawang nanatiling tapat at ang board of directors na ngayon ay may mataas na respeto sa akin. Nakatayo si Don Severino sa entablado, naka-wheelchair man ay bakas ang matinding garbo at danggal. Inalalayan ko siya habang ginugupit ang ribbon. Para sa bagong simula ng Sarmiento Valdez Shipping. Anunsyo ni Mr. Aranas na sinundan ng malakas na palakpakan at busina ng mga naglalakihang barko. Nang matapos ang seremonya, naglakad-lakad ako sa gilid ng pantalan. Sumunod sa akin si Liam, may hawak na 2 baso ng champagne. Congratulations, CEO Eliana, nakangiti niyang sabi. Salamat, Liam, at salamat sa pagiging bahagi nito. Anong plano mo ngayon? Tanong niya habang nakatingin sa malawak na asul na dagat. Tumingin ako sa malayo, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan. Plano kong maging masaya. Plano kong palakihin ang kumpanyang ito hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa mga taong umaasa rito. At higit sa lahat, plano kong mahalin ang sarili ko sa paraang hindi ko nagawa noong nakaraang dekada. May puwang pa ba para sa isang lumang kaibigan? Banayad na tanong ni Liam.
Ngumiti ako, isang tunay at tapat na niti. Ang dagat ay malawak, Liam. Maraming pwedeng maglayag. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang kapitan ng sarili kong barko. Sa huling sandali ng araw, binalikan ko ang lahat ng aking pinagdaanan. Ang pagtataksil ni Adrian, ang kasamaan ni Celine, ang sili ng hiya at ang hapdi ng kawalan. Lahat ng iyon ay nagsilbing mga alon na humubog sa akin upang maging matatag. Natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng assets o sa taas ng posisyon. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang bumangon matapos kang itapon. Ang kakayahang magpatawad ng hindi nakakalimot sa sariling halaga. At ang lakas na magsimula muli ng may danggal. Ako si Eliana Sarmiento. Dati ay isang anino, dating isang martir. Ngunit ngayon, ako ang reyna ng aking sariling buhay. At sa harap ng dagat na ito, ipinapangako ko na hinding-hindi na muling may makakapagpabagsak sa korona na ako mismo ang nagpanday. Lumingon ako sa mga tao, sa aking pamilya at sa aking bagong bukas. Ang hangin ng Cebu ay malamig at sariwa, ang amoy ng kalayaan.